kilingan, walang pinoprotektahan, walang kasinungalingan, serbisyong totoo lang. Ilang bahay sa Barangay Damayan sa Quezon City, pati bahagi ng simbahan, nasunog! Pati mga baboy at manok, nanganganib mga matay at magkasakit ngayong matindi ang init. Kaya mga baboy, madalas paliguan. Metro Manila, pangatlo sa listahan ng Worst City for Driving ng travel website ng CNN. MMDA, umalma. So alin ngayon dito yung worst driving condition? Exclusive, kabubukas pa lamang na tindahan ng piyesa na motorsiklo sa Tondo. Inold up ng mga naka-motorsiklo. 4 kabilang ay isang menor de edad. Arestado kaugnay sa pag-atake sa bahay ng negosyanteng si Bobby Aguirre. Pero kampo ni Aguirre, di kumbinsidong pagnanakaw lang ang motibo. Sa gitna ng tila pagporma ni Vice President Jejomar Binay sa susunod na presidential elections, Pangulong Aquino bumisita sa opisina ng kanyang bise, dating Pangulong Estrada na bali-balitang tatakbong mayor ng Maynila. Naglibot naman sa lungsod sa kanyang ika-75 kaarawan. Pero pamilya ni Erap, tutol daw sa kanyang balak na pagtakbo. Mga tropang Pilipino at Amerikano nagpakitang gilas bilang bahagi ng 2012 Balikatan. Sa Basilan, speedboat ng mga Amerikano bumangga sa isang pump boat. Mangingisda, patay. At may tensyon nga ba sa pagitan ng dati ng nagkairingan na sina Marian Rivera at Katrina Halili? Pasintabi lang po, medyo maselan po ang paksa ng balitang ito. Parang hagdan ang mga batang nakikita nyo yan at sila po ay, ayan, nagkukutuhan. Nagkukutuhan. Ngayong taginit uso rin kasi ang kuto. Kaya sa lawag lalawigan ng Ilocos Norte, nagsasagawa ng Oplan kontra kuto. Pila-pila ang mga batang nagpapashampoo. Ayan naman, mga batang papakita namin ngayon. Kamot dito, kamot doon ang ginagawa ng mga bata dahil sa tindi ng kating dulot sa kanila ng kuto. Diyan sa mga ulo nila mga kapuso, alamin natin kung paano makakaiwas sa kuto at kung paano ito mapupuksa maya-maya lamang. Magandang gabi po. Nasunog ang ilang bahay sa Barangay Damayan sa Quezon City, pati ang ilang bahagi ng isang simbahan doon na damay sa napakabilis na pagkalat ng apoy. 2 ang namatay, ang isa ay natake sa puso habang nasuffocate ika nga o hindi na nakahinga naman ang isa pang biktima. Mula sa lungsod ng Quezon, nakatutok live si Cedric Castillo. Cedric. Yes, Mel, Mike, alas 4:40 o 4:40 ngayong hapon ang ideklarang fire out ang sunog dito sa may Barangay Damayan sa Quezon City matapos itong umabot ng Task Force Alpha kaninang hapon. At kanina, Mike, bumabayo pa sa tustadong kahoy, yero at semento yung bomba ng tubig ng Bureau of Fire Protection at mga volunteer ng abutan ng ating team bandang alas 3:30 ng hapon. Ito yung katataas pa lamang noon sa Task Force Alpha yung sunog dito sa dulo ng number 3 West Riverside Street, Barangay Damayan sa Quezon City at tinatayang 100 mga pamilya ang apektado kanina o ngayon. Sa pamumugtungan ng mga mata nitong si Aling Antonina, yung isa sa mga nakausap natin, mababakas natin, Mel, Mike, yung pasaning iniwan nitong trahedya. Yung bahay daw kasi na kinamulatan na raw nung kanyang mga apo, hindi na raw nila mapapatunayan sa kanila dahil pati mga papeles ay nasunog. At narito yung ating pahayag sa kanya. Ano po naisalba nyo? Wala ho, ito lang. Sarili ko lang ho, tsaka itong mga dalas kong bag. Mga kamag-anak nyo po? Nailabas ko na ho. Maging ang ilang bahagi ng loob ng Santuario de San Pedro Bautista Parish Church ay hindi nakaligtas at sa labas ng simbahan inuling din yung pader sa likod. Sa tuwing iihip nga yung hangin kanina, Mel, Mike, tila nabubura yung makapalausok at matatanaw yung bahagi ng barangay na mabilis na naabo. Sa bungad ng compound na kanina nga ay biglang mapuputol yung kalsada at kikipot papasok hanggang doon na lamang yung napasok ng mga bumbero. At kanina nakausap din natin yung ilang mga residente at pati na rin yung isang opisyal ng DILG. Kasi pupunta yung hangin dun eh.
Kung papunta po rito, malamang ubos to. Ang laki na apoy po kanina. Ang tagal ng bumbero po. Nahihirapan din makapasok ang mga bumbero natin. At the same time, halos yung mga secondary road dito is masyadong masikip. Sa dami pa ng tao, yung mga nag-uusisero na dumadayo pa na galing pang ibang barangay, nagpapasikip dito sa atin. Kaya ang ating bumbero, napakahirap gumalaw. Sa impormasyon na kuha natin, hinihinala na informal settlers yung karamihan sa mga nakatira dito sa nasunog na compound at pawang mga gawa sa light materials yung mga bahay. Kaya gano'n na lang daw kabilis yung pagkalat ng apoy. 2 ang patay dahil sa sunog. Isa si Jimmy Aguilar na inatake umano sa puso habang nagsasalba ng kanilang mga gamit. Ito ay dead on arrival na raw sa isang ospital. At si Andy Gonzales naman na natrap at nag-suffocate. Mike, kanina lamang ay kinumpirma ng kanyang mga kaanak na si Andy Gonzales nga itong bangkay na na-recover sa sunog. At ayon naman sa Mayor's Office ng Quezon City, may 4 pa na mga bata ang nawawala hanggang sa ngayon. Tinatayang 5 bilyong pisong halaga naman ng properties ang natupok ng apoy at humigit kumulang 100 mga bahay naman ang naabo at inaalam pa hanggang sa ngayon ang pinagmulan ng sunog. Mike? Cedric, paano ngayon yung mga biktima? Yes, Mike. Itong kung makikita natin itong simbahan na nasa likuran ko, ito yung magiging, dito dadalhin muna itong mga residente at magpapalipas ngayong gabi. At sinabi rin sa atin ng mga barangay council na doon sa kanilang barangay hall, muna patitirahin itong mga residente na nasunugan, Mike. May mga bumbero pa yan nakita namin. Ngayon lamang, kung pwede natin ipakita ulit, yung live na kuha ninyo. May mga bumbero pa dyan, no? Yes, Mike. Actually, itong bahagi doon sa loob ng simbahan nga, may isang part doon na adjacent o kaduksong ng compound na nasunog, yung naapektuhan din at nasunog din. At kasalukuyan nga na nagsasagawa itong mga bumbero natin ng clearing at mapping operation sa mga sandaling ito, Mike. Maraming salamat, Cedric Castillo. Hindi lamang po mga tao ang apektado ng sobrang init ng panahon, pati mga hayop gaya ng manok at baboy. Nanganganib din daw magkasakit, ma-heat stroke at mamatay. Kaya ang ilang nag-aalaga, doble ang pag-iingat. Yung ibang manok, de-aircon na ang kulungan. Nakatutok si Chino Gaston. Araw-araw na raw kung paliguan ni Jose Serrana ang kanyang alagang baboy ngayong matindi ang init ng panahon. Tinitiyak din daw niyang lagi itong may sapat na inumin. Kapag nagpatuloy pa raw kasi ang pagtaas ng temperatura, masama raw ito para sa mga alagang hayop. Ang mga alaga naman niyang manok, nasa mahangin na lugar ang kulungan. Pero dahil sa init, hindi raw maiwasan na mamatay ang ilan dahil mabilis daw magkasakit. Pag mainit siya, humihingal siya. Halos, lalong ito at mababa ang bubong. Yung init na init siya humihingal. Kaya kung minsan, pag nakikita namin, binabasa na namin, lalot buntis. Kasi parang maapektuhan eh. Maapektuhan ang init ng katawan niya. Ang kaibahan noon hindi mo pwedeng paliguan. Katulad itong di katulad baboy. Ang kuhan lang doon, medyo papahanginin mo lang siya ng kaunti. Ayon sa Provincial Veterinarian ng Bulacan, hindi naman daw problema ng malalaking hog growers at poultry farms ang mainit na panahon dahil daw may sapat silang pasilidad para maibsan ang epekto ng tag-init. Ang posibleng maapektuhan ang mga backyard farms tulad ng kay Jose. Primarily, pwede sila ma-heat stroke. Kung hindi sufficient yung water supply, pwede naman pwede mag-cause ng mga heat strokes yan. Pwede mag-elevate ng mga pneumonia cases din. Para hindi ma-heat stroke, dapat may sapat na ventilation ang kulungan ng mga manok at baboy. Dapat ding may malinis silang tubig inumin anumang oras. Swerte nga raw mga taga-Bulacan dahil kahit tumitindi na ang init, puno pa rin ng tubig ang mga ilog at mga irrigation canal. Dito kasi umaasa ang mga magsasaka gaya ni Mario Jesmundo na nagtatanim ng pakwan tuwing tag-init. Palagay ko baka hindi natin mapakinabangan ng pakwan pagka wala tayong makukuha ng tubig. Kasi ang pakwan oras na hindi mo nadilig natutuyo ang baging Kasi ilang ang kumukuha ng suporte. Ito ba pangkaraniwang level ng tubig dito na madaming tubig talaga palagi? Nung nakaraang araw mas laki pa riyan. Kaya ngayon lang medyo kumati ng konti. Medyo nagharang doon sa taas para kumukuha yung iba. Noong dekada 70 pa raw nakaranas ng pinakamatinding tag-init, sina Mario at Felix kung kailan kahit mga balon ay natuyo at hindi makabuhay ng pananim. Sa gitna ng tumitinding tag-init, dasal nila na hindi na maulit ang panahong iyon. Chino Gaston, nakatutok, 24 oras. Balita mula sa Gamo, lalawigan ng Isabela. Aabot sa 3 manok po kada araw ang namamatay dahil sa init ng panahon. Pero kung tutusin daw ay konti pa yan dahil hindi pa ganun kagrabe ang init doon. Mas nabawasan din daw ang bilang ng mga manok na nangamatay dahil sa wastong pag-aalaga sa kanila.
sa Tugigaraw naman sa lalawigan ng Cagayan, kung saan ubot din ang init, kulang ang mga manok. Ang kulungan po kasi nila ay may aircon. Ayon sa mga tagapag-alaga, ito ay para may iwas ang mga manok sa sakit ngayong matindi ang init. At napapag-usapan ang init ng panahon, naitala ng Pag-asa ang pinakamainit na temperatura ngayong araw na ito sa Cabanatuan sa Nueva Ecija. Ang init doon, pumalo sa 36.2 degrees Celsius. Sunod na pinakamainit na lugar ngayong araw na ito ay ang lungsod ng General Santos. Sa Subic naman, umabot sa 35.4 degrees Celsius ang temperatura. Halos ganun din ang nadamang init sa Dagupan at Tuguegarao. Dito naman sa Metro Manila, umabot sa 34.2 degrees Celsius ang temperatura. Malasardinas kung ilarawan na maraming bilangguan dito sa ating bansa. At yan ay dahil sa tindi ng siksika ng mga preso. Parusa lalo sa tuwing taginit katulad ngayon. Sa loob daw kasi ng selda para silang sinisilaban sa tindi ng init. Problema rin ang hawaan ng mga sakit. Narito ang pagtutok ni Mark Salazar. Hindi dapat sana, pero dito sa Pilipinas, kasama sa parusa ng mga preso ang panganib sa kalusugan, lalo na kapag tag-init. Halos taong-taong problema ang pagkalat ng mga sakit gaya ng bulutong at pigsa dito sa Quezon City Jail. Ganyan kapag libo-libo kayong nagsisiksikan sa lugar kulungan pang ilang daan lang. Kung ikaw nalaya ay init na init kahit may sariling espasyo, isipin mo silang nasa loob na mas pinagliliyab pa ang init ng panahon ng pinagsama-samang init ng katawan. Nitong Martes, isang inmate ng Ilocos Norte Provincial Jail ang namatay dahil sa heat stroke. Nawalan daw ng malay at hindi na nagising si Ricardo de la Cruz nang sumagad sa 300/160 ang blood pressure. Napansin nila na iba yung bilik. Kaya sa isip nila ay naatake ang presyo na ito. Kaya tumawag na sila ng gwardiya. Dahil sa mga ganitong kaso, kaya mas maingat ang mga nasa seldang ito sa QCPD Station 10. Naliligo nga raw sila ng higit sa 4 na ulit kung kinakailangan. Yung tubig naman namin dito, kaya madalas kami naliligo. Pagka nakaramdam ng init, naliligo. Madali sa kanilang umiwas sa heat stroke o summer diseases dahil 12 lang naman sila sa seldang ito. May ventilation, electric fan, at hindi nila kailangan magdikit-dikit dahil may espasyo ang bawat isa. Ang DOH Center for Health Development may plano na ring linisin at i-disinfect ang New Bilibid prisons. Tuturuan din daw nila ang mga inmate ng personal hygiene. Pero ito'y parte lang ng kanilang kampanya para sa kalinisan. Ipapaubaya pa rin daw ng DOH sa bawat prison institution ang pag-aalaga sa kalusugan ng kanilang mga preso. Mark Salazar, Nakatutok, 24 Oras.